Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Chin, kamusta? Ang saya-saya dito. We're here at the Kalawit Safari Park. Kitang-kita naman po sa aming background, di ba? At saka syempre na ako, ikaw ba first time mo? Ako first time ko. First time ko. Ang First saya-saya time po namin talaga. na makapunta dito sa Kalawit Safari Park. Although for the longest years, nasa capital na tayo. Pero napakaganda experience na makita natin face to face. Yung dati nasa picture lang pero ngayon nakita na natin ang harapan. Hindi lang face to face, nakalip-tulip ko rin yung giraffe. Kanina nag-feeding po kami. Ang saya ng experience. Malakas pala yung paghila nila nung pinakain natin sila ng upland mangrove. Yes, that's right. So again, kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood ng ating Kwentong Palawan Spotify sa ating podcast. At syempre, ngayon, pag-uusapan natin ang Kalawit Safari Park. No? Para po sa kaalaman ninyong lahat, ito pong Kalawit Safari Park ay under the management of the provincial government through the Provincial Economic Enterprise Development Office or PIDO. Ayan. Hello sa mga taga-PIDO. Ayan. So, Chin, ano nga ba ang experience natin dito? Ako, nung nakita ko yung giraffe, sabi ko, grabe, sa picture ko lang ito nakikita. Ngayon, ako din. Sa picture, sa TV. Tapos ang haba talaga ng neck niya, mag-span ng mga 2 meters, no? Pero, ang sinasabi ng mga natin dito, tourist receptionist, mas maliit na sila compared sa mga original na tinranslocate dito sa Kalawit Safari. Kasi sila mga dito na pinanganak. Inland breed na sila dito. Yes. At syempre, Chain, yung kabuuan po ng Safari Kalawit Park ay more than 3,800 hectares. Yung kabuuan nitong park na ito. Napakalawak. We experienced din, aside from giraffe, may mga zebra tayo dito. Oo, nakakita tayong Calamian deer. May Calamian deer din. Cute. So, isa yon sa mga, according sa mga initial interview natin sa LGU through our tourism office, may pailan-ilan tayo na may mga ilang parts pa na nandoon sa mga wild areas. Oo, so, ang mga Calamian deer, mailap sila and they want yung mga shady places. Kaya hindi sila masyadong visible ngayon. Pero ang mga pinaka nakita natin today, yung giraffe, though 18 pala lahat ng giraffe dito na pinanganak na dito, no? Pero 4 lang yung nakita natin kanina, yung finid natin ng mga leaves. And then the zebras. The zebra. Ako pagkakita ko, ang ganda, parang painting siya eh. Ang ganda ng kanyang pattern. Work of art talaga ni Lord, diba? Yeah, pero sabi nga natin, ang zebra po na nandito ay nasa 27. Nasa 27 na sila, yung bilang nila na nandito. And napansin mo nga rin, diba, mas maliit sila compared sa horse. Pero natanong natin si Kuya J. Mark, yung tourist receptionist, mas malaki talaga rin yung original. Pero sila ngayon, dahil dito na rin sila pinanganak, mas maliit na yung mga generation ngayon. 4th generation na sila. Kung di ako nagkakamali, no, yung nabanggit kanina. At saka alam mo yung ambience dito, parang slice of safari adventure. Safari adventure talaga. Kaya come visit here. Come visit here. And aside from that, no, may mga ilan pa tayong mga nakita, talagang meron tayong civet cat na nandoon. May mga endemic animals din tayo na nandoon. Civet cat, ano pa yung napuntahan natin doon? May python. Yung porcupine, nakawala po, nakatakas po doon sa enclosure. Nakita po namin may hole doon. So, nakatakas na pala siya, so hindi namin nakita. And meron din, doon, crocodile, and yung monkey. Yes, oo. So, alam mo, in additional sa information na pwede nating ibigay sa kanila, ito pala ay na-establish August 21, 1976 through the time of President Ferdinand Marcos Sr. So, dati ang tawag dito, may kodigo ako, Kalawit Game Preserve and Wildlife Sanctuary. So, ibig sabihin, yung mga nakita natin na naka-face-to-face natin ng mga giraffe and zebra, galing pa to sa ibang bansa. Yeah. So, particularly in Africa, in Kenya. So, di ba, parang ang gandang pagkakataon nito. Parang nakapunta na rin tayo sa Africa. Nakapunta na rin tayo sa Africa, pero at least dito lang siya sa Palawan. Oo nga. So, ang gandang experience nito para sa pamilya, lalo sa mga bata. Ako sabi ko, iniisip ko, learning experience for them. Ma-experience din ng mga bagets, no, na mapuntahan talaga itong Kalawit Safari Park. Oo nga. Ang dami kong natutunan, ha. Nakikipagkwentuhan lang ako kay Kuya J. Mark kanina. Yung mga giraffe pala, tinanong ko, bakit ba sila parang may sungay na gano'n? Para saan ba yun? Para saan? Sila ba ay masama kasi may sungay? Diba? Hindi naman ganun.
Hindi may naman. purpose Okay. yun. So, ang Okay. tawag pala doon, ossicone. Oh, And they use ossicone. it for mate selection. Kasi ang mga males, nakikipaglaban sila sa mga karibal na male para sa isang female na gusto nila. So, tapos, doon mo rin madedetermine kung female o male ba yung isang giraffe. Pag malaki yung kanyang ossicones o yung mga bone projection na yan, male yon. Kapag naman female, mas maliit. At Ang saka ganda ng pattern niya, ang no? ganda ng pattern. Tapos na-encounter din natin kanina, may mga names sila, may binigay Oo. ng mga pangalan sa kanila. Actually, bininyagan na sila Si dito Ivo, mismo. o parang mga kapamilya, Oo. kilalang kilala. May Sa- Jaika, si May Miller, Yvonne. si Yvonne. Si Yvonne po ay Pregnant. Saan ba si Yvonne? Ayun. 5 months sa pregnant! Magpa-gender Five- reveal tayo. 5 months pregnant si Yvonne. So, sabi 15 months daw, no? 12 to 15 months. So, Oo. more than a year yung kanyang pagbubuntis. Oo, unlike pala sa tao, mas mahaba yung pagbubuntis nila. And hindi na sila ina-assist sa panganganak. Pumupunta na lang sila sa secluded place. Siyempre, mother's instinct, kailangan safe yung lugar. And doon na sila kusang nanganganak without any intervention, without any human intervention. So, ang galing, ano? Kaya ang dami na nila ngayon dito. Actually, kung napansin niyo po sa likod namin, ayan, no? Ayan. Ayan na siya. Hi! O, kung napapansin niyo po, medyo pailan-ilan lang yung nakita nating mga giraffe na nandito ngayon. Pero, sabi nga natin kanina, nasa 17 po yung total numbers nila nandito. So, 18 actually, 18, I'm oo. sorry. 18 yung total numbers nila. So, nandun sila sa mga area na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao kasi nga nasa wild sanctuary sila. Oo. So, may mga Mga gentle giants, no? so, Nakaka-inlove. nakaka-inlove sila kasi sabi ko nga talagang nakakamangha ano. Pero mababait po sila. Oo nga, wag lang Nakakatakot tayo masyado maingay, baka masipa tayo dito. So again, ang provincial government no through our Governor Socrates ay patuloy na iniingatan talaga. Isa sa mga priority ng ating provincial government ang proteksyon sa ating mga animals, environment din natin. Patuloy ang pagpopondo po dito, lalo ngayong El Nino, no? Narinig po natin sa ating tourist receptionist na nagbibigay ng pondo ang provincial government para sa commercial feeds ng mga animals. Kasi ngayon, El Nino, so tuyo yung mga dahon. That's So, right. kailangan i-complement ng commercial feeds, no? At saka isa rin kasi mahirap din yung pag-transport ng ilang mga logistics, no, ng mga materials coming from doon sa area talaga. So eventually, ang siguro sa mga susunod pa, nakikita natin may mga developments pa, hopefully. And nakita natin may mga guests tayo na nag-enjoy Ang dami, sa sunod-sunod. sa giraffe feeding. Oo. Ay, nakita ko yung poop nila. Ang cute. Parang doble lang po ng laki ng poop ng kambing. Bilog-bilog din. Ganun pala yun. Ang cute. Tapos, yung sa giraffe naman, mga maliit lang ng konti sa feast. Pero, di ba, ang laki ng giraffe, pero ganun lang yung poop niya. Ganyan lang. Oo. At saka isa rin sa gusto nating pasalamatan dito, yung ating mga tour guide, yung mga tourist receptionist Very natin. passionate sila, Very no? passionate Tsaka sila. maraming baon. Oo, parang may total 17 sila na mga tour guides na Ang dami nandito ko to pong assist. natutunan sa inyo. Thank you kasi yung iba taga dito talaga, local sila na nandito. And talaga in-embrace na nila itong sila Yvonne at saka Oo, sila parang Miller na nandito. Kilala nila, isa-isa, parang kapamilya. Sabi ko, parang magkakamukha lang po yung giraffe. Paano nyo po nalalaman na ito si Yvonne, ito si Jacob? And that's right. At saka ang ganda lang kasi dito sa Kalawit Safari Park, ano lang sila, malaya lang sila nagagawa free yung mga gusto roaming. nila. Free roaming. Malaya. Tayo kaya kailan makakalaya? Sa mga bayarin. Kailan kaya That's a topic for That's another a topic for time. another time. Pero I think ang dami na nating pwede pang gawin dito. Actually, it's actually start of our day. Yes. Pagkakasama pa tayo sa mga susunod pang mga episodes. At syempre, sana mabalikan pa natin itong Kalawit Safari Park. Ayan, syempre maraming salamat sa ating Provincial Economic Enterprise Development Office sa pagmamanage po nitong ating Kalawit Safari Park. Isa po ito sa ating mga income generating That's right. project ng Provincial Government of Palawan, syempre headed by our beloved Governor Dennis M. Socrates. At syempre, nais din nating pasalamatan bago tayo magpaalam sa ating mga viewers ngayon, nais din nating pasalamatan ng local government unit ng Busuanga, headed by our beloved Municipal Mayor, Mayor Beth Cervantes. At syempre, hindi natin pwedeng hindi pasalamatan Correct. ang kanilang napaka-dynamic at very active. Talagang favorite tayong i-invite dito sa ating Busuanga. Ang ating Municipal Tourism Officer headed by Sir Oni Davat.
Matos at sa Opo, kanyang thank mga you so staff much, na Sir nandito Ronnie. ngayon. Napaka-hospitable nila. Yes. At syempre, abangan pa yung mga susunod pa nating mga gagawin. At syempre, experience, no? Experience Busuanga, experience Palawan, experience Calamian. And again, patuloy po kaming sundan, i-share, pusuan ang iba pa nating mga episodes dito po sa ating Kwentong Palawan. At ang ating official FB page, ang PIO Palawan. At abangan din yung ating full episode ng ating adventure dito sa Kalawit Safari Park sa ating destination, Palawan. Ayan, sa inyo pong lahat, thank you very much sa inyong patuloy na pagsuporta sa lahat po ng mga activities and events natin ng provincial government through Provincial Information Office. At thank you very much sa ating hashtag, bago tayo magpaalam, Yes, yung ano hashtag. hashtag mo? Ikaw na, mauna. May hashtag for today, of course, Kalawit. I love it. Yes, I love it too. And ako naman, hashtag ko, work. Sige, go. Hindi natin silang Hashtag time. work with pleasure. Work with Work with pleasure. pleasure. I love my job. Ang saya ko. Grabe. Saya ni Chin. Alright, dahil sa inyo pong lahat, thank you very much. Sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!